Most of the time, iaalaw ng Lord na dumaan ka sa apoy para ikaw ay mag-apoy. That sometimes you will experience loss so that you will appreciate those things that really matter. Minsan, iaalaw ka ng Panginoon na dumaan sa mga tagpo na ikaw ay matatakot para makita natin meron nga talagang Diyos na aking pwedeng sandigan at panampalatayanan. Lagi ko po sinasabi sa inyo mga kapatid, we cannot control the circumstances, but we can always control our response. We cannot control the storms that is coming into our lives, but we can control our response. In other words, hindi mo makokontrol ang sitwasyon, pero makokontrol mo ang iyong choice. Yung pagpili mo kung tayo ba ay magduduel sa takot o tayo ay magduduel sa salita ng ating Panginoon at sa kanyang mga sinabi. Every time na makakaranas tayo ng takot, ng anxiety, lalo sa panahon to, napakarami na namang anxious, napakarami na namang takot. Marami tayong mga bagay na hindi tayo sigurado kung matatapos pa ba itong pandemya. Makakapagtrabaho pa ba kami ng maayos? I mean, yung negosyo ba namin ay uunlad pa? There are a lot of things na uncertain at hindi sigurado sa ating buhay, kaya marami ang sa atin ang natatakot because we always keep on asking the question, what if? What if mawalan ako ng trabaho? Ang dami nating what if, ano? What if mawalan ako ng trabaho? What if iwanan niya ako? What if hindi kami makapagbayad ng renta? What if maubos ang investment ko? What if hiwalayan ako ng asawa ko? What if hindi ko kayaning buhayin ng aking mga anak? What if hindi ako makapag-asawa? Ang dami nating what if. And all these what ifs are statements of doubt and fear. Pero the statement of faith will always say, even if. Even if mawalan ako ng trabaho, even if malugi ang negosyo, even if magkaroon ako ng sakit, even if mag-positive ako, I believe with all my heart na meron ako laging Diyos sa tatakmuhan sa gitna ng aking pagkatakot. Mga kapatid, I just want to encourage each and every one of us, you must start trusting God because He sees your life and He sees what's coming into your life. We just need to keep trusting the Lord. Patuloy ka magtiwala because He sees your life and He sees what's coming. He sees the future. Huwag ka lang magtiwala sa Panginoon kasi nakikita ng Diyos ang present mo. Magtiwala ka kasi nakikita ng Diyos ang future natin. Hallelujah. That's why yung mga Israelites, nung sila ay dinala ni Moses, nagpadala si Moses ng 12 espiya para tiktikan ang promised land at tignan kung totoo ba talaga ang mga pangako ng Panginoon. Ang sabi ni Moses sa kanila, mamalagi kayo doon for 40 days, tignan ninyo, i-experience ninyo, i-explore ninyo yung promised land. Pagbalik nila, 10 iba report, yung 2 iba ang report. Ang sabi ng 10, hindi natin kaya. Ang city ay masyadong malaki. Ang mga kalaban ay masyadong malalakas. Hindi natin kaya because they are stronger than we are. Nung narinig ito ni Caleb and Joseph, ang sabi ng scripture, pinatahimik niya ang lahat. At ang sabi niya, no, we can certainly do it. Pareho sila ng tinignan pero magkaiba sila ng perspective. And I believe with all my heart, I can imagine the terror that the Israelites have felt. Nung naririnig nila yung report, grabe, ang lalaki nila. Grabe, ang lalakas nila. Ang mga walls nila fortified. Hindi natin sila kaya. Can you just imagine, if you are part of those 2 million Israelites, na inubos mo yung 40 years mo in the desert, that's a point of no return. Ano sasabihin sa'yo? Mas mabuti pa bumalik na tayo kasi we cannot do it. Can you just imagine the terror in their eyes? Yung takot ng mga nanay at tatay na yung future ng kanilang anak is not secure. Yung takot ng mga anak na hindi na sila makakapag-asawa, joke lang, na hindi na sila makakapag-aral. Can you just imagine the terror? That's why mga kapatid, I believe that through this text, magkakam tayo sa text na ito because I believe na merong sinasabi ang Panginoon sa atin dito na 3 sources ng ating fear. That all of us are going through fear. Pero sa text na ito, nakita ko may 3 bagay na pinagmumulan yung ating takot, yung ating anxiety, yung ating pagdududa. And number 1, I believe, the first source of our fear is what you see. It's about what you see. Sabi ng verse 32,
And they spread among the Israelites a bad report about the land that they have explored. They have said, the land we explored devours those living in it. Watch this. And all the people we saw there are of great size, verse 33, and we saw the Nephilim there. We seem like grasshopper in our own eyes, and we look the same to them. So ang kanilang premise, hindi natin kaya because what we saw there, ang lalaki nila, cities are fortified. No match tayo. And most of the time, the sources of our fear is what is in front of us. What we can see. If you study the text again, hindi naman nila ma-deny yung reality ng promise eh. Kasi ang sabi nila mismo, we saw the land. It is flowing with milk and honey. The promise is a reality. Pero hindi sila nakatingin sa promise. Nakatingin sila sa obstacle. Nakatingin sila sa circumstances. And most of the time, yung fear natin nag-uugat because of what we see. Nakikita mo na mismo, abot tanaw mo na, abot kamay mo na ang pangako ng Diyos, but because of the hindrances and the deception of the enemy, he is deceiving what you are seeing. Ano sabi mo? We cannot certainly do it. Ang ganda ng pangako, malaki. Sabi nila, ang laki ng higante. Ang lagi lang nila nakikita, yung gigantic na higante. Nakikita lang nila kung gaano ito kalakas. Ang nakikita lang nila, yung robots na giant. Pero hindi nila nakita yung kalakihan ng Diyos nila. The promise. What will you do, mga kapatid, if the promise is real, but the way is difficult? Sarap sanang pumunta ng Batanes, kaso mahal pamasahe. Ang sarap sanang pumunta. Napansin niyo ba, mga kapatid, na yung mga magagandang tanawin, madalas mahirap puntahan? Minsan, bago ka makarating, mahihilo ka muna kasi sigsag yung daan. At kung hindi ka determinadong mapuntahan at makita talaga yon in person, madali ka madidiscourage sa daan. Madali ka madidiscourage ang haba ng biyahe, ang mahal ng pamasahe. In reality, in this physical sense, parang sabihin natin, okay lang, mahal talaga, wala tayo niyan. But in spiritual sense, can you just imagine this? Abot tanaw mo na, nakita mo. Ang reality, in fact, ang sabi ng mga espiya, here it's fruit. May physical evidence sila ng prutas, pero hindi nila nakita yung prutas. May physical, sabi ng scripture, 2 tao nagbibitbit ng prutas, ng grapes. Can you just imagine kung gaano kalaki yung grapes na yun, na 2 tao pa magbibitbit? Ang sabi ng scripture, yung grapes na yon, nilagay nila, parang magtataho ba? Nilagay nila sa pole, 2 tao nagbibitbit, isa sa kaliwa, isa sa kanan. Parang ganito yung picture. Ito yung grapes, andito yung isa, andito yung isa. A picture of Jesus Christ, by the way. Sabi ni Jesus, I am the vine, the grapes. He was crucified in the midst of 2 thieves. A picture of Jesus Christ. That's a picture of Jesus Christ. By the way, that's a different message altogether. Pero, can you just imagine, 2 tao binibitbit yung grapes? At tayo yung grapes, diba? 1 kilo nga, pak, andali. Imaginein mo kung gaano yung cluster ng grapes na yun, kung gaano kalaki. Pero instead na makita nila yung kalakihan ng grapes, nakita nila yung kalakihan ng giant. Ang report nila, masyadong malaki. Alam mo, unfair naman sa kanila to kasi syempre, ngayon pinag-aaralan na natin yung text. Pero kung bibigyan ako ng pagkakataon ng ganitong perspective ngayon, na nandun ako sa sitwasyon, ang pwede kong sabihin sa mga Israelites, hey, what they see is not my vision. I said it again. What they saw is not my vision. Hindi porket ganun na nakita nila, kailangan ganun din na makita mo. Because Satan will always show you something that will cause fear in your heart. But are you willing to fight fear through our faith? Tatandaan niyo ito, mga kapatid. Ang kasalungat ng fear, ang kasalungat ng faith rather, hindi fear. Ulitin ko ulit, ang kasalungat ng faith, hindi fear. Ang kasalungat ng faith, sight. Kaya ang sabi ng scripture, ang sabi ng 2 Corinthians 5:7, for we live by faith, we walk by faith and not by, come on, sight. Ano kalaban ng faith? Sight. Ang kalaban ng pananampalataya mo, yung realidad na nakikita natin.
And can you just imagine, ilagay po natin ang ating sarili kay Daniel, na nandun siya sa harap ng lion, nandun siya sa loob ng kalungan. There's always a temptation to be afraid. Si Moses in front of Red Sea. Si Jehoshaphat in front of innumerable army. Si David sa harap ni Goliath. Si Shadrach, Meshach, and Abednego sa harap ng apoy. There's always a temptation to be afraid because of what you see. Do you understand, mga kapatid? And I'm not discrediting kung ano nakikita ng ibang tao, but most of the time what they see must not your vision. Hindi porket ganun ang kanilang perception ay kailangan ganun din ang maging pananaw natin. We may be surrounded with uncertainty, but we are serving a God who is very certain that is the same yesterday, today, and forever. That's why lagi ko nga sinasabi sa inyo, it's not wrong sometimes to feel fear, pero huwag kang mag-dwell sa fear. Huwag kang manahan, huwag kang tumambay. You can be in the midst of uncertainty and feel certain. Para kang bangka na nasa karagatan pero hindi puno ng tubig sa loob. You can always have that feeling. Kaya nga sabi ni Jesus mismo, Matthew chapter 19 verse 26, "But Jesus looked at them and said to them, with men, this is impossible. But with God, all things." Look at this perspective. Ang sabi ng Panginoon, sa tao, may limitasyon. Sa tao, mahirap. But with God, see that? It's not just about what you see, but what God sees. Sa pananaw mo mahirap, sa pananaw mo terminal sickness, sa pananaw mo bankrupt na, pero sa Panginoon, walang imposible. In fact, let me just encourage you this. Ang specialty ng Diyos, imposibleng sitwasyon. Yan ang, kapag ikaw ay dumadaan sa imposibleng sitwasyon, wala nang way out, wala nang tumutulong sa iyo, lahat sumuko ng tumulong sa iyo. Ang specialty ng ating Panginoon ay iparanas sa atin that with Him, nothing is impossible. Walang bundok na hindi niya kayang iurong. Amen. Walang daan na hindi niya kayang gawin. Walang sakit na hindi kayang pagalingin ng ating Panginoon. Walang kakulangan na hindi kayang mag-provide ng ating Panginoon. With God, everything is possible. What you see creates fear. And every time you are seeing something negative, fight it with faith. Number two, it's not just what they see. Watch this, sabi ng verse 30, sabi ng scripture, nung binalita nila, the cities are fortified, the giants are strong, Caleb silenced the people. Bakit pinatahimik ni Caleb? Ayaw ni Caleb marinig nila kung ano ito mga negative reports na ito. In fact, mga kapatid, kung titignan niyo uli yung verse 32, jump to verse 32, ang sabi nila ng scripture, they spread among the Israelites a bad report. Ibig sabihin, pinagchismisan nila, pinag-usapan nila, hey, higante dun. Kaya sabi ni Caleb, shh, di po pwede yan. Because the next source of your fear is what you hear. What you hear. It's not just what you see, it's what you hear. Ang tawag ko dito, ear factor. Napansin niyo ba yung ear na sa fear? Because most of the time, ang source ng ating fear ay yung mga naririnig natin sa kapitbahay, kasinungalingan. Napansin niyo ba mga kapatid, I don't want to judge this generation kasi alam ko naman for the previous generation and maybe for the generations to come mangyayari pa rin ito. Pero ang mundo natin ay masyado ng lubog sa kasinungalingan. Alam nyo, kapag ang isang tao ay immune sa kasinungalingan, mahihirapan siyang i-discern ang katotohanan. Kaya importante mga kapatid that you always immerse yourself with the truth of God's Word. Yun lagi, kaya importante umating ka sa church kasi every time na nakakarinig ka ng Word of God, anumang situation ng buhay natin, para tayo nagiging leon at tigre, na nare-remind tayo sa kapangyarihan ng ating Panginoon. That's why I want to encourage everybody. Watch out kung ano ang ating mga pinapakinggan. Ang kasinungalingan pa naman ng fake news, mabenta yan. Napansin niyo ba? Mabenta yan. Pag kasinungalingan at gawa-gawang kwento, ang bilis kumalat. Pero ang katotohanan ng salita ng Panginoon, parang ayaw. Ang daming tao ngayon hindi makatulog.
Ang daming tao ngayon ang laging anxious, laging fearful, nagkukos ng amnesia kasi nakalimutan nating pakinggan at iparinig sa ating sarili. Sometimes you have to speak and talk to yourself and say, I know the situation is not well, but my God is in control. Your ear has to hear it. Kailangan marinig yan. It's one thing to hear God sa pamamagitan ng preaching. Kaya ini-encourage ko kayo, magkaroon kayo ng sariling devotion. Maging intimate talaga kayo kay Lord. Kasi it's one thing to hear the message from me, from other leaders, but it's another thing na ikaw mismo makarinig ng salita ng ating Panginoon. Kung ang laging balita ay negatibo at nagkukos ng fear, lagi mong naririnig, it's time for you to mute all of these things. I'm not saying hindi tayo maging concerned. Pwede ka naman kasing concerned pero hindi worried. Amen? But start listening more to the Word of God. And I hear this all the time. I've been asked of this many, many times. Pastor, paano ba namin maririnig ang boses ng Panginoon? Eh, yun nga ang problema parang mas malakas ang boses ng takot kaysa sa boses ng Panginoon. Ano ba ang pwede kong gawin para marinig ang ating Panginoon? Write it down. Write it down. If you want to hear God's Word, if you want to hear God's voice, change your proximity. Change your proximity. I'm not saying na malayo ang Diyos, pero I'm encouraging you na ikaw ang lumapit sa Kanya. Change your proximity. I've been reading the story of Samuel and Eli sa 1 Samuel 30. I've been reading it for a Bible study, and it's just that it fits dito sa text na binabasa natin. Kasi sabi ng scripture, nakahiga si Eli at si Samuel isang gabi, tumawag ang Panginoon. Pero there is a very interesting detail in the scripture na talagang, tingnan nyo ito ang sabi ng verse 1, watch this, 1 Samuel chapter 3 verse 1. Are you there? Online fam, are you still with me? Is this making sense? Hallelujah. 1 Samuel chapter 3 verse 1. This is going to be good. This is going to be good. 1 Samuel 3. The boy Samuel ministered before the Lord under Eli. In those days, the word of the Lord was rare. What's that? And they were not many visions. So nung panahon na narinig ni Samuel yung tinig, wala halos vision at that time. Wala halos nagsasalitang Diyos at that time. Sarap na, no? Parang you have a special privilege to hear God's word. Samantalang iba hindi naririnig. Verse 2. One night, Eli, whose eyes were becoming so weak that he could barely see, watch this, he was lying down in his usual place. So saan nakahiga si Eli? Sa usual place. Watch this, verse 3. The lamp of God had not yet gone out, and Samuel was lying down in the house of the Lord. Interesting. Si Eli, nakahiga siya sa kanyang usual place, sa usual kama. Pero si Samuel nakahiga sa temple where God speaks. Proximity is the key. Kaya narinig ni Samuel yung boses, nandun siya mismo sa lugar kung saan nagsasalita ang Panginoon. And many of us cannot hear the voice of the Lord, mga kapatid, because we are on our usual place, usual routine, usual na trabaho, usual na emosyon, usual na pakiramdam, usual na illegal na boyfriend. Hallelujah. Usual place. It's time for you to change your proximity if you want to listen and hear the voice of God. Anong kaibahan ni Eli at ni Samuel? Si Samuel, he positioned himself na yung kanyang proximity sa Diyos ay malapit. Kaya lagi ko ito sinasabi minsan, paano ko ba madidistinguish? May naririnig akong boses pero di ko alam kung kay Lord. Ay baka ibang boses yan. Baka kailangan na natin pumunta sa Mandaluyong ba? Mandaluyong ba? Ibang boses yun. And I'm very careful when I'm saying that nakakarinig tayo ng boses. Because most of the time in my life, I don't hear physical and audible voices. Pero what I'm trying to say is this, na kailangan mga kapatid, if you want to hear God's voice, you have to be in close proximity, katulad ng nanay. Tignan nyo yung nanay, mga kapatid, yung baby. Yung baby, pag pinasa sa iba, umiiyak. Pero pag binigay kay nanay, tumatahimik.
O tahan na anak. Bakit? Because the baby recognizes his mother's voice kasi lagi silang close. And most of the time, we cannot distinguish God's voice because we're not close to Him. Do not expect God to talk to you when your prayer life is dead. Do you agree, mga kapatid? Everybody put that in the chat. Do not expect God to talk to you when your prayer life is dead. Shift your proximity. Para ang naririnig mo, salita ng Panginoon. Malapitan. Tignan nyo nung nagsalita ang Lord kay Elijah. Akala niya doon magpapakita sa earthquake. And sabi ng scripture, and the still small voice, whisper, bulong lang. Hindi mo bubulangan yung malayo. Kaya minsan di mo marinig, ang layo Tapos sasabihin mo, ang layo mo Lord. Hindi si Lord ang malayo. Madalas tayo ang lumayo. Pag malayo ka kay Lord, ano maririnig mo? The cities are fortified. The enemies are stronger. Kaya punong-puno ng takot. Ang layo Try to shift your proximity. Try to come close to the Lord. And God will grant you boldness. Ito ang kaibahan ni Peter and John. Nung sila ay nag-share ng gospel about Jesus Christ. I just want to show you the difference. Kasi sa scripture, sa Acts chapter 3, meron silang panagaling na lumpo. You remember the story na sabi nila, silver and gold I have none, but in the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. Remember the story? Viral yun. Talagang grabe yun. Scandal yun sa mga Pharisees and Sadducees. They don't want the gospel of Jesus Christ to be preached. They don't want anybody preaching about the resurrection of Jesus Christ. And then all of a sudden, meron silang kilala na araw-araw dinadaanan ng mga Pharisees sa temple, lumpo, all of a sudden lumalakad na. Pinatawag nila ngayon to. At tinanong nila ito, sino ba ang nagpagaling sa iyo? Amen. Sino ba nagbigay? And they threatened Peter and John na papatayin nila si Peter and John if they continue preaching the word. Nakakatakot kaya yun. Think about it. Think about it, that your life will be threatened because you're sharing the gospel. Hindi kasi natin mararanasan madalas yun. Kasi dito sa Pilipinas, parang, word of God, share ko nga yan. Pero imagine niyo yung kanilang panahon that they cannot even share what they have personally experienced. And Peter and John were confronted by the priest. Many people believed in Jesus already. Mega church na sila. 5,000 Christians already. At nagsimula lang sa crippled guy. Crippled guy na gumaling sa kanyang sakit. Nung humarap sila sa Sanhedrin, ang mga high priest nandoon, na-bothered sila. Bakit itong si Peter and John pinipreach ang patungkol sa ating Panginoong Yesus? And then Peter started talking and sabi niya, do you want to know kung bakit siya gumaling? He was healed because of the power of the name of Jesus. Wow! Sa gitna ng threat ng kamatayan, he even said it to their faces. Gusto niyo malaman kung bakit siya gumaling? Gumaling siya dahil sa kapangyarihan ng ating Panginoong Yesus. And the members of the council were shocked. Nagulat silang lahat. Really? Kasi nung tinitignan nila si Peter and John, mukhang walang experience to Mga mukhang walang pinag-aralan. Ang tatapang ninyo Naalala nyo ba, nararamdaman nyo ba minsan yun yung parang pag mayabang, kaya naman pala may pinagkakayabangan naman pala Parang minsan na bumababa yung galit mo, pero pagka alam mo namang, wala lang ang pagyayabang. Ang yabang palalo. Amazed sila nung nakita nila yung boldness ni Peter and John. Nagulat sila, lalo na nung sinabi ng mga Pharisees, huwag nyo na ipipreach ang gospel Sabi ni Peter and John, we would rather obey God than men. Shock silang lahat Because what Peter and John heard, threat. They responded with faith. They responded with faith.
Ang sabi pa nga ng ibang Pharisees, masyado explosive itong mga to. Hindi natin to kayang i-handle. Kasi kahit sila, hindi nila ma-deny yung milagro. Totoo talagang nangyari. The promise is a reality, the miracle is a reality, kaya wala silang magawa, kundi pakawalan si Peter and John, basta trinatin lang nila. Wag nyo na uling babanggitin ang patungkol sa ating Panginoong Yesus. But guess what happened? Hindi sila nagpadaig sa kanilang takot. Fear did not stop them from sharing the good news because, watch this, because they have the courage. They have the courage. Listen to me. I almost entitled this message, Courageous Faith, because I believe that we all need courageous faith like Peter and John. But one thing I've realized, mga kapatid, is this. Courage doesn't mean you don't feel fear. Courage just simply means you act with faith. Hindi ibig sabihin matapang ka, hindi ka nakakaramdam ng takot. Nakakaramdam ka ng takot. Pero mas pinipili mong umaksyon with faith, not with fear. Even our biblical heroes, think about it. Ang mga biblical heroes natin hindi pinili because they are the richest and the smartest. Most of them were chosen because they were the most courageous. Sila yung matatapang sa kanilang pananampalataya na sabihin, even if, I know God can, sabi ni Shadrach, Meshach, and Abednego, I know God will help us, but even if He doesn't, we will still believe in the Lord and we will never bow down to you. Anong isinasabi ni Peter and John? Lord, grant us boldness. Hindi sinabi ni Peter and John, tanggalin mo ang problema. Ang sabi ni Peter and John, Lord, in the midst of all this, we want to have the spirit of courage. Hindi namin tatakbuhan ng problema, but we will act on faith. Na naniniwala kami, Lord, na walang imposible sa iyo. We will act on faith. At sasabihin namin, Lord, grant us boldness. By the way, be careful what you prayed for. Kasi nung nanalangin sila ng grant us boldness, think about it. Kapag nanalangin ka ng, Lord, bigyan mo ko ng boldness, you are not praying for less confrontation. You are actually praying for more confrontation. Paano mo malalaman bold ka kung walang confrontation? Paano mo malalaman bold ka kung walang problema? So every time sasabihin mo, Lord, grant us boldness, mag-ingat ka. Ingat ka dyan. Kasi you are actually praying for more trouble. Pero thank God, in the midst of that trouble, kahit ano pang parinig nila sa akin, kahit anong report, bad report, pinagchismisan nila, hindi natin kaya, we don't have what it takes. Ang sabi ni Caleb, shh, silent. We are well able to do it. Everybody say, we are well able to do it. Especially, kapag you are criticized with your faith. As isa sa mga hinahangaan ko yung mga Kristiyanong bold sa kanilang pananampalataya. That people will silence you, but you are bold enough to act on it with faith and say, my God is a healer, I believe in Jesus Christ, and I follow Jesus Christ. Oh! Oh! What should I do? I'm afraid. Lord, grant us boldness. Hindi ako magpapatakot sa nakikita ko at naririnig ko. I will hold on to my faith. Oh, hallelujah. Praise Jesus. Do you feel the presence of the Lord right now? And then I will close with this. The sources of our fear is not just what you see, not just what you hear. Watch this. But also what you assume. What you assume. What you hear, what you see, what you assume. Verse 33. Verse 33. Ang sabi ng scripture, verse 33, we see, last part, we seem like a grasshopper in our own eyes, and we look the same to them. Sa pananaw namin, tipaklong kami, at alam namin sa pananaw din nila, tipaklong kami. Question, saan nila nalaman yun? Saan nila nalalaman na sa tingin nila, ay tipaklong talaga sila? Assumption lang nila yun. At kaya tayo nasisimulang matakot, mga kapatid, because we are deceived. Most of the time, we are paralyzed because we are deceived with our own assumption. I said it again.
I can hear from here the terror in their voices. Talaga, hindi natin kaya. Hindi natin kaya. We seem like a grasshopper to them. Oh really? Oh really? There comes assumption. Kaya marami sa atin ng takot, nag-a-assume tayo. Sabi mo sa katabi mo, wag kang asumero. The descendants of Enoch were there. They are very strong. They are very tall. They puro very. They exaggerated their problem and underestimated their God. That's the problem, mga kapatid. Ang problema natin madalas, ine-exaggerate natin. I'm not saying na wag niyong pansinin ang problema, pero most of the time, ine-exaggerate natin ang problema, ina-underestimate natin ang ating Panginoon. Most of the time, the sources of your fear is what you assume. Nag-a-assume ka, hihiwalayan niya na ako bukas. Meron siguro siyang babae. Meron siguro siyang lalaki. Hindi ka sure, pero that's what you thought. Asumero ka eh. May crush na sa akin eh. Kaya ang sama ng loob mo ngayon, di ba? Kasi kaibigan lang pala tingin niya sa'yo. Sakit dan, di ba? I mean, joke lang. Dami naman dami. Tingnan nyo, we seem like a grasshopper to, watch this. We seem like a grasshopper to them. And we seem like, kami, tingin din namin, we are a grasshopper. They already assumed their defeat. Huwag na tayong tumuloy. Talo na tayo. Hindi pa nga sisimula yung laban eh. Nag-assume ka na kagad, lugi itong negosyo na to. Nag-assume ka na kagad, COVID to. Do you understand? Ano sources ng fear natin? Assumption. Nag-assume ka, hindi pa totoo. Pinapaniwalaan na kagad natin. Watch that verse again. Let's go back to verse 33 again. I want you to listen to this. Watch this. Tingnan niyo yung last part. We seem like a grasshopper in our own eyes. Everybody say own eyes. So kaninong perspective yon? Kanila. Last part. And we look the same to them. So, my perspective, grasshopper. Their perspective, grasshopper. May kulang na perspective, kaya sila takot. Kaya sila takot, ang tinignan lang nila, perspective nila at perspective ng isa, hindi nila tinignan yung perspective ng Diyos. Nag-assume ka agad, di mo pa nga alam yung perspective ng Diyos eh. Ina-exaggerate mo yung problema, ina-underestimate mo ang Panginoon. Hindi masama, no? Na aminin natin ang realidad, talo tayo dito. Ay, matitindi talaga kaaway. Nag-iisa tayo, we cannot do it. You cannot do it alone. Nakalimutan mo yung isa pang perspective eh. Ang isa pang perspective ng ating Panginoon. So, ina-assume mo yung outcome based on your perspective. Ina-assume mo yung outcome based on your enemy's perspective. Instead na i-assume mo yung outcome based on His and believe on His perspective na sinabi ng Panginoon that thousands may fall at my side, 10,000 on my left hand, but it will not come near me. Hindi natin nag-a-assume ka pero hindi mo pinapaniwalaan yung sinabi ng Panginoon that the Lord is my light and my salvation, whom shall I be afraid? That the Lord is my shepherd, I shall not want, that He makes me lie, that blessings and mercy shall follow me. All of these are God's perspective and we dwell in our own perspective. Look at the track record of the Lord sa kanila. God parted the Red Sea. God provided for 40 years. And all they see is the bigness of their enemy. Hinati yung dagat, nag-provide ng 40 years na pagkain, and yet they forget the Lord. Nung dumaan sila sa kanilang pagsubok, they always assume, we're gonna defeated. Natatalo na tayo. That's why I want to encourage you, mga kapatid. Do not assume anything. Shinare ni Jenny ito kanina, but I will share it again. Matthew 14. Nung nasa gitna ng bagyo ang mga disciples, ba't sila natakot? Nung may nakita silang naglalakad. They assumed.
They assumed na mumu yung paparating. Sabi nila, it's a ghost. Ghost ba? Hindi, inassume lang nila. The very same God na magliligtas sa kanila, kinatakutan nila. Assumption. Watch this verse. When the disciples saw him, another perspective, walking on the water, they were terrified. And in their fear, they cried out, it's a ghost. Everybody say, asumero. They assumed it was a ghost. Pero ano solution sa assumption? Pagpapakilala ng Panginoon. Watch this, next verse. Ang sabi ng next verse. But Jesus immediately said to them and reminded them, take courage, I am. Don't be afraid. Don't be afraid. I am. So ang assumption nyo, ghost ako. Kaya kayo natatakot. But please listen. I am. I am your deliverer. I am your healer. Most of the time, hindi natin ma-experience yung I am sa ating buhay. And if you don't experience the I am, most of the time, mga kapatid, you won't discover who I am. Madidiscover mo lang kung sino ka. Yung identity mo, ay, Christian nga pala ako. If you will experience the great I am. Ang sabi ng Panginoon, what an assurance. It's a ghost! Puro lalaki to Puro lalaki. Puro lalaki to. Multo! Sabi ng Lord, hey, take courage. It is I. What an assurance. Di nga sinabi ni Jesus, take courage, don't be afraid. Hindi, sabi ni Jesus, it is I. That's the assurance right there. Ako to! Don't be afraid. Hindi ko alam kung nararanasan nyo dati pagka elementary tayo, uwian na sa school, tapos sinusundo tayo ng mga nanay natin, tapos may mga estudyanteng late na susundo. Minsan naranasan ko yun Hindi naman lagi. May mga rare case lang to. I think a grade 4 or something. Hindi ka papakawalan ng teacher mo hanggat wala kang sundo. Remember that time nung elementary kayo? And I remember, panghapon ako noon, gumagabi na, dumidilim na, I feel afraid. Kasi ako na lang naiwan. Then all of a sudden, in the midst of my fear, nakakita ko ng anino. Anino ng nanay ko. Alam nyo, anino pa lang ng nanay ko, it comforted me already. Anino pa lang yun. Wala pa yung substance. And when I saw her, my fear disappeared. Most of the time, kaya may fear, kaya present ang fear, kasi absent ang faith. Believe that God is with you. Believe in the Word of God that is telling you, I am the bread of life. I am the living water. I am your deliverer. I am your comforter. I am the great I am. I will be with you. When you go through the fire, I will be with you. When you go through the waters, you will not be drowned. I will make rivers in the desert. I am that kind of God. I am the light. I am the salvation. And whom shall I fear? I am the assurance of who He is. Not just the assurance of what He can do. What is God saying to you right now? I don't know who is this for. He is saying, don't be afraid. I am in control. I am in control. God is in control. He is. He is. You cannot control what comes your way, but believe that God is in control. He is in control of your present and He is in control of your future. Huwag kang matakot na tumatanda ka na. Huwag kang matakot na may mga
may mga uncertainty sa iyong harapan. Huwag ka matakot na baka mamatay na ako, baka magkasakit ako. I'm not saying hindi tayo mag-ingat. But what I'm saying is this, always believe that God is in control. I'm not saying be irresponsible, but I'm saying God is in control. God will lead us. Mahirap naman sabihin, God is in control, di ka nagsi-seatbelt. I'm not saying that. I'm not saying maging careless tayo. I'm not saying na tayo ay maging irresponsible. But what I'm trying to say is this, whatever you are going through, always believe in your heart. Huwag ka mag-assume. Baka bukas ganito mangyari, baka bukas ganito, baka bukas mamatay na ako, baka bukas ganito. Baka may COVID kami, baka may Omicron kami, baka may bagong variant na naman, baka mag-lockdown na naman, mamimili na ako ng mga pagkain at damit. Huwag ka muna mag-assume, kapatid, maniwala ka muna sa salita ng ating Panginoon.